Today mga ka-tipsy, magluluto tayo ng sisig. Pero, ginabot ang gagamitin natin. Super crispy, another version ng sisig. At gagawin lang natin yun na madalian pero nakatataka because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Ito na yung mga bulaklak natin mga katipsi. Malinis na to kaya pwede na natin itong iprito diretso. Buo pa to kaya mahaba nung binili natin. Kaya gugupitin natin or hihiwain natin ng medyo tamang sukat lang para madali nating mahalo sa wok habang piniprito natin. Ang method natin sa pagluluto today mga katipsi is kung paano tayo gumawa ng ginabot dati. Diretso natin tong ipiprito, hindi na natin papakuluan at wala tayong gagamiting mantika. Ipiprito natin to as it is. Kasi ang bulaklak is rich in fat na laman loob. Kaya maraming mantika ang lalabas dito habang piniprito natin. Nasa medium to high heat lang ang apoy natin. Hahaluin natin to from time to time continuously para dahan-dahang maprito ng tama yung bawat sides. Hindi mabigla, hindi masusunog. Ito lang yung medyo matagal na process dito sa dish natin today mga katipsi. Pero simple lang naman gawin. At dahil medyo nagbabrown na yung kulay nito, lalagyan lang natin ng bawang para medyo mabango yung amoy. At ayan o, kung mapapansin nyo mga katipsi, lumabas na yung mantika doon sa ating laman loob. Patuloy lang natin itong hahaluin, tapos babalik-balik ta rin hanggang sa tuluyan ng maluto. Hihintayin natin to maging crispy at makuha yung golden brown na kulay para masabi nating luto na to. Isa to sa pinakasulit na way na pagluluto ng ginabot o yung chicharong bulaklak mga katipsi kasi hindi na tayo gagamit ng mantika. Pero makukuha natin yung crispiness at malambot na texture na gusto natin. At ayan na nga, after mga 40 minutes to 1 hour na paghalo-halo at paghihintay, crispy na itong mga ginabot natin, golden brown na, at ito na yung stage na tinatawag na chicharon bulaklak sa Tagalog. Namumulaklak na sa lutong. Kaya ahunin na natin to, tapos papalamigin natin sandali, siguro mga 10 to 15 minutes para mas maging crispy pa siya. And then, ang next step natin mga katipsi is hihiwain natin to ng maliliit. Kasi pag gumagawa tayo ng sisig, syempre maliliit yung hiwa, di ba? Depende na lang siguro kung gaano kalaki yung gusto nyo, pero I suggest na mga ganito lang yung sukat sa ginagawa natin ngayon. At syempre, para marinig natin yung crispiness, ASMR tayo, and 3, 2, 1... At ayan, tapos na natin hiwain lahat itong ginabot. So ilagay lang natin dito sa ating bowl. Dahil ang sunod na step natin is ilalagay na natin yung mga ricadong pang sisig. Syempre magda-dice tayo dyan ng red onions. Yan ang masarap sa sisig. At ilagay na natin yan dyan sa bowl. Next natin, yung pang spice. Gagamit tayo dyan ng jalapeno. Pero sa atin dyan sa Pilipinas is yung siling panigang. Yan, hiwain lang din natin ng maliliit. At para mas may kick, syempre, red chili. Maliliit na hiwa lang din. Syempre kaya tinawag na sisig yan kasi maasim. Ang gagamitin natin pang paasim is itong calamansi juice. At bukod sa calamansi, lalagyan din natin yan ng konting white vinegar. Pampalasa natin, asin, ground black pepper, at konting light soy sauce. Tapos, mekos-mekos na lang natin yan mga katipsi. Kung gusto nyo itong lagyan ng atay, pwede nyo lagyan ng famous sa atin dyan sa Pilipinas na reno. Or pwede rin kayong magprito ng atay ng manok. Tapos durugin nyo at isama nyo dito. Pero for this episode, hindi ko nilagyan. Para talagang malasahan natin yung linamnam ng ginabot. Kasi ang laman loob mga katipsi, natural na malasa na talaga yan kapag naluto. Kaya kahit hindi na natin lagyan nyo ng mga extra pampalasa, is nakatatakam na talaga yung resulta. At ayan, after natin haluin, ready na itong ating sisig. Kaya isalin na natin to sa plato para masimulan na yan. Ayun ang bango mga katipsi. Luto na to ang ginabot sisig natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayan mga tipsy, luto na tong sisig ginabot natin. Ayan. Oh, super crispy. Ano mga tipsy? Okay.
Napakabango. Sisig na sisig talaga. Marami na tayong ginawang version ng sisig mga katipsi. Ito, bagong version na naman. Yung chicharong bulaklak yung ginamit natin. Nakita nyo naman kanina, hinihiwa pa lang natin, di ba? Super crispy. Siyempre, next nyan, tikman na natin. At may bahaw nga pala ako dito. Siyempre, partner nyan, kanin. Ihalo na yan, may pang-ulam na yan mga katipsi. Siyempre, ang sisig, hindi naman yan pampulutan lang. Inuulam din natin yan. Sa Pilipinas, di ba? Titikman natin to ng wala mo ng rice. Hindi ko pa tinikman kanina habang niluluto ko. Tingnan ko ano bang kinalabasan. Kaya tayo mga tipsy. Oh, hop! Bagay sa sisig ang ginabot. Sarap na kinalabasan. Tama-tama lang yung asim na ginawa natin. Siyempre, halo na natin sa kanin yan. Oh, masarap talaga sa mga laman loob, no? Siyempre, hindi to ang original sisig. Kasi ang original na sisig, ginagamit talaga doon is pork. Diba? Ito, bagong version, pwede nyong gawin. Mura. Kasi sa Pilipinas, mura lang sa atin yung mga chicharong bulaklak, diba? Uy, pwede pang business mga tipsy sa mga restaurant, pwede nyong gawin to. Masarap. Sarap mga tipsy. Iba talaga lasa ng mga laman loob. Malinamnam. Super crispy pa rin. Yung mga mahihilig sa laman loob dyan, ha? Pwede ito. Kaya yung gawin to. Sisig na ginabot. O yung chicharong bulaklak. Tama-tama lang yung anghang. May kick pero tama lang. Sakto lang. Hop! Puro masarap lang sasabihin ko mga katipid kasi masarap talaga. Pwede nyo subukan mga katipid. Madali lang naman. Yung pagprito natin nung chicharong bulaklak, di ba? Hindi na natin nilagyan ng mantika. Pero yun ang mantika naman. Pinakita na natin yun dati. Nung gumawa tayo ng chicharong bulaklak lang. So yun, no? Tipid na sa mantika, mabilis paggawin. Kasi diretso na. Yung iba naman kasing version, pwede naman yung mga katipsin, no? Yung ginabot. Pakuluan nyo muna. Lagyan nyo muna mga aromatics, sibuyas, bawang, tanglad, dahon ng laurel. Yung usual kung paano tayo nagpapakulo, pwede din yun para mas malasa kung gusto nyo, bago nyo iprito. Pero yung ginawa natin kasi syempre para quick and easy, di ba? At tipid, affordable, diretso na natin yan na prinito. Kasi ang laman loob naman kasi mga katipsi, tulad nitong ginabot o nitong bulaklak, malasa na kasi talaga yan. Kasi ang mga laman loob, talagang natural na malasa na yan eh. Kaya kahit hindi mo na yung pakuluan, kung malinis naman, di ba? Diretso mo nang iprito, okay lang naman yan. Kasi yung nabili naman natin is malinis na, kaya kahit hindi na natin pakuluan, okay lang. First time ko ginawa to, and I'm glad na ginawa ko. Kasi, my favorite word again, nakatatakam, malinamnam. Pwede nyo nung subukan ito mga katipsi sa tumbong, di ba? O isaw. Mga laman loob na pwedeng maging crispy, pwede nyo gawin dyan sa sisig ginabot, pwede nyo nga pagsama-samahin yun, di ba? Para mas masarap. Pero kahit ito lang, sa mga may gusto magnegosyo, sa mga may negosyo na may mga restaurant na, ito mga katipsi, pwede nyo gawin. Very affordable, madaling gawin, at sigurado magugustuhan ng mga customer nyo. Kung magkakaroon siguro ako ng restaurant na may pangpulutan, isasama ko ito sa menu. Teka, magpanulak muna tayo. May kick. Siyempre masarap sa sisig, medyo maanghang talaga, di ba? Pero kahit maanghang yan, hindi natin yung titigil. Mga tipsy, nadagdagan na naman yung isang paborito nating sisig version. Yan, ipalagay ko isa to sa masarap na version ng sisig. Try nyo mga katipsy. Madali na naman gawin. Basic na basic. Ang sisig naman madali lang yung gawin eh. Ang matagal lang dyan yung pag mag-iihaw ka or magpiprito ka. Itong sisig ginamit na ginawa natin mga katipsy, sigurado ako may isasama nyo ito sa listahan nyo ng most favorite food. Ayan. Pwede nyo din namang iihaw ito mga katipsy. Kaso kasi yung ginabot, di ba, pag iniihaw yan, o yung chicharong bulaklak, hindi siya magiging crispy. Pero meron tayong episode before na nag-ihaw tayo ng bulaklak. Eh, masarap din naman yung kinalabasan. Pero kapag iihaw nyo, syempre dapat pakuluan nyo muna. Okay, sa mga aromatics, sa mga pampalasa. Para kapag inihaw nyo, may lasa na siya. Ang original version naman kasi talaga ng sisig, di ba, iniihaw yun. Ito kasi ginawa natin is crispy version. May mga video tayo mga tipsy ng mga ibang version ng sisig. Ayan, panoorin nyo na lang, balikan nyo kung gusto nyo yung ibang version ng sisig. Kung gusto nyo naman ng bagong version, ayan, subukan nyo itong sisig ginamot. Di kayo magsisisi mga tipsy, masarap talaga. Ay mga tipsy, hindi ko na pahabain itong video natin kasi mag-isa ko lang, baka maboring naman kayo sa akin. Pero wag nyo munang i-stop mga katipsy kasi may bonus clip tayo sa dulo. Okay, meron tayo waling konting gala. Ayan, sabay-sabay nating panoorin. Siyempre, parang kasama na rin namin kayo. At muli mga katipsy, nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang suporta nyo sa channel natin. Minsan kahit mag-isa ko lang, hindi kayo nagsasawa sa pagmumukha ko. Maraming salamat sa inyo mga katipsy sa walang sawa nyong suporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, i-click nyo na po yung subscribe button. Tapos i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin.
Always remember, stay tipsy lang. Stay tipsy lang sa mga inumin, stay tipsy lang sa mga pagkain. Ibig sabihin mga ka-tipsy, hinay-hinay lang. Pwede naman natin kainin yung mga gusto natin, pero syempre dapat may control. Dahil lahat ng sobra, masama. Yun ang ibig sabihin ng stay tipsy. Hanggang sa susunod na episode mga ka-tipsy. Salud! Mga ka-tipsy, para sa ating bonus clip, nandito tayo ngayon sa downtown San Diego. Siyempre, bagong linggo, bagong gala na naman tayo. Kaya samahan nyo kami, kakain tayo dito. Hanap tayo masarap na kakainan. Let's go! Medyo malamig ngayon mga ka-tipsy, kaya ayan si Madir. Todo. Oo, lamig. Mamaya lalo malamig sa kung saan tayo pupunta. Saan tayo kakain? Something Richard Pancake. So dito tayo dadaan. Iikot tayo dito. Dito tayo. Nasa Ayun, San mga Diego, kapitsi, dami, downtown oh. tayo. Ayan. Nakapila sila oh. Mukhang masarap dito, may pila eh. Ano, dyan tayo kakain? Richard Waka. Kaya habang ng pila, mukhang pinipilahan eh. Kanina haba eh. French toast. Pumpkin pancakes. Pa, ang ilang kape mo na yan? Pangapat. Isip na bala Ang lit kasi eh. Bunot, Fernando po. Siya nagbayad. Yan, ito nga pala si Fernando po Jr. for today. Ang bumunot. Philippines, we call it Fernando po Jr. What the other version you said? Oh, you said alligator arms. What's the alligator? Where you want to act like you're gonna grab. You want me to? Act that you're gonna pay, but you're Yeah, not. because you can't grab it because your arms are Yeah. too small. You can't get your So you're just wallet. acting that you're paying? That's my favorite character. So you say, tell your mom, hey, are you ready to pay? And pretend you're gonna pay. You like they're gonna pay. Okay. Ma, bayad na. So get your wallet out, right? And then I'll say, no, I will. No, I will. That's alligator. Doon sa alligator. Yan ang ate mo. Shoutout kay Auntie Bibot. That's her. Mga tips, tapos na tayong kumain. Hindi na namin masyado na video kasi mga kumakain na kaya Tsaka masyado dami nag-video. tao. Tsaka ang dami tao. Baka mailang sila siyempre kumakain tapos ikot-ikot tayo ng ganun. Masarap yung food, Richard's Walker. Yung mga Pinoy dito sa San Diego downtown. Richard Walker Pancake. Yeah, try nyo. Masarap yung breakfast nila. Oh, ito na pala tayo lang. Yeah. Ngayon naman, doon na tayo sa next spot natin. Let's go! Natawa lang ako. Mama, tuwang-tuwa oh. Ang cute. Si Santa daw, umaakyat. Bakit na ba siya? Tuwang-tuwa ba? Tuwang-tuwa? Wala na, naglalakad kami mga ka-tipsy. Naglalakad kami mga ka-tipsy. Napagod. Ayun oh. Wala na, pumorma na dito. Diyan ka na? Muna ako dito. Ganun Wala. din naman yun. Tamad maglakad eh. Kakakape mo yan ba eh. Yan, nandito tayo sa... Sisihin ang kape. Napagod ako nung sisisihin yung kape. Oh my gosh. Ayan, mga tipsy, nandito tayo sa Seaport Village, San Diego. Ilang beses na tayo nakapunta dito mga ka-tipsy. Ilang beses na namin kayo napasyal dito. Diyan tayo sasakay. Ah. Pakikita ko lang kay Tata. Maano to? Pang land ba to? Pang sea? Both. Boat? Oh, Land and and sea? Ah, kaya pala para siyang boat na may gulong. Ay mga tipsy, pasakay na tayo. Pasamahan nyo kami. Let's go, everyone. Today we're going on the SEAL tour of San Diego Bay. Tara, Boom. let's go.
kasama niya, kinakasama nung isa. Kahit wala sa sila yun, may ganyan drama. May teleserye. Oo nga. That's like fun, it, man? right? I like it, man. I like the ocean. Yeah. Saya ito mga katipsi, ganda ng tour. It's fun. It's always Fun, fun. right? Raymond and Laila. You learn a lot. Laila and Interested about Raymond. that $1.6 billion seaport San Diego project. Maganda yung tour mga katipsi, mag-enjoy kayo, ang dami nyo matututunan, tapos maganda yung mga scenery, makakita pa kayo ng seal, makakita kayo ng sea lion, mga gano'n, may mga pelicans, different kind of birds. May dolphin pa nga kanina, hindi ko na na-videohan. Kung sa mga Pinoy na mapapadpa dito sa San Diego, subukan nyo tong seal tour.